Hello Kasdan fans! Spotted si Ma'am Catherine daw sa likod ng McDo ni Alden, mga kasambero, sumaglit na pumunta doon. Tapos gustong-gusto ni Kath ang mapa ni Alden, mga kasambero, yan, at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, yung gumawa pala ng, dito, parang ito yung gumawa ng yung si Mark Sullivan, parang yung gumawa ng damit ng nina Alden, mga kasambero, doon sa but correct me if I'm wrong ha, kasi nag-post siya dito kagabi ng mga parang sinusukatan niya si Alden 11 hours ago, MSN 2026. Sabi niya dito, meeting with Alden Richards. Thank you so much guys for this huge opportunity. Si Kimberly Molina, Jenap, Iko yung sa tapos nakatag yung mga kakilalang dito, mga kasambreros. Wala siyang sinabi kung ano yung ginawa niya dito. Pero yun nga, parang sinusukatan niya dito si Alden Richards. Na kung saan ay hindi ko lang, baka ito yung gumawa ng kanilang yung outfit nila sa McDo, yung parang dito yung modified or customized na damit nga nila na puti, mga kasambreros, tapos may mga abubot na design, mga kasambreros, na sobrang ganda. So baka itong si Mark Sullivan, siya yung or sila yung team na gumawa ng, mga kasambreros. But correct me if I'm wrong, no? Kasi maganda rin pala, no? Maganda talaga yung kanilang outfit, mga kasambreros. Talagang pangmalakasan na yung creativity ni na Mark Sullivan. Kung sila nga talaga yung gumawa nung design ng McDo uniform, mga kasambreros. Tapos, 3 hours ago, celebrity updates, na-feature sina Alden, no? At saka ang reunion ng Twin Hearts, mga kasama, sina Christopher Martin, Bea Binene, and Barbie Fortesa. So yun, no? Talagang marami ang nag-feature sa kanila. Another update tayo, mga kasambreros, post ni Alden sa kanyang Instagram account, mga kasambreros. Ang cute ang caption dito, "Congrats Papa Alden Richards." Tapos dun nga yung picture nga ng McDo ni Alden. Hindi ko alam kung sino yung si Barbie Fortesa yata yung nag-caption ito na Papa Alden. Congrats Papa Alden, no? Tapos picture ng McDo doon, mga kasambreros. Tapos yun, I'll correct myself pala doon sa nasabi ko kahapon na hindi naka-attend sina Prince Binmar, sina Mitch Oliva, no? Ng parang blessing ng McDo ni Alden. So andun para sila kahapon. Hindi ko lang napansin, no? At saka hindi ko nakita, late ko na nakita yung video, mga kasambreros. So pero sila po ay present doon kahapon, mga kasambreros, sa kanilang best friend and tropa peeps, no? Na si Alden Richards, mga kasambreros. So dito nga ay parang hinag ni Alden, si Mitch Oliva, si Prince Binmar. Kinumusta niya, mga kasambreros. So habang hawak-hawak ang kandila, mga kasambreros, no? Napapasok doon sa kanilang kanilang McDo, mga kasambreros. So yun. Tapos ang ganda, no? Basta nagaganda ako dito sa design ng damit ng parang customized na damit ng McDo ni Alden, mga kasambreros. So ang galing lang talaga ng team ni Alden. Tapos another update tayo, mga kasambreros. May pinost si Alden dito na congrats Folk. Yung Folk niya, yung Folkerson, di ba? So I promise to drive through wearing barong Tagalog while riding a Kalesa. Hindi ko lang sino yung nagsabi nito. Ito yung caption niya kasi sa picture ng black and white niya na picture na pinost sa Instagram, mga kasambreros. So wearing a barong, tapos may Kalesa. O ngayon, sabi nga, di ba, parang naisip din na isang fan niya noon na Kalesa yung drive-thru. Kasi nga vintage at saka makaluma yung kanilang yung kanilang theme sa kanilang McDo na ito, mga kasambreros. Tapos ito, picture ni na Alden. Tapos hindi ko kilala yung iba dito na mga kasama ni Alden, mga kasambreros, no? Mga kaibigan niya siguro ito. So andito si Daddy Bay. Tapos yung ibang mga babae dito ay hindi ko nakilala, mga kasambreros. Siguro mga baka sa sosyo sa negosyo ni Pops Alden at saka ni Daddy Bay, mga kasambreros. Na kung saan ay talagang umaasenso, no? Ang inyong phenomenal box office
Cinema King, no? Kahit isang branch lang siguro talagang yayamanin talaga mga, kasi McDonald's yan mga kasombrerers yan. Tapos 2 hours ago, ang 60 Star Showbiz mga kasombrerers, no, na feature din ng magtotropang Twin Hearts, na tupi si Barbara si Barbara Forteza at saka si Bea Binene at saka si Alden, of course mga kasos, no, congratulations daw from Star 60 Showbiz Updates. Tapos ang 6 hours ago, Artist News Local, Alden Richards grand launch ng kanyang McDonald's brand. So mamaya pa, actually noong ngayong araw pa yung grand launch or grand opening mga kasembreros, pero nga no, talagang advance yung mga tao din na magpumati, no, kay Sir Alden mga kasembreros. Tapos ito, Pep.ph 2 hours ago, Alden Richards reflects on what keeps him moving forward. Malalim to. As an actor and entrepreneur, for Alden, faith, yan, pananampalataya kay Lord and a constant hunger to try new things are key to growth, progress, and making the most of every stage of life. So yung tama mga kasumres, no? Talagang pananampalataya kay Lord at dapat uhaw ka sa mga bagong bagay because God is up to creating new things mga kasembreros, no? Sabi nito, syempre number 1, ito yung parang interview niya sa Special Line Clear Braces na sagot niya pero 2 hours ago, bago lang pinost ng Pep, no? Syempre number 1 yung your faith to the Lord kasi hindi mo naman magagawa lahat ng yun by yourself. I think it's something to do with faith. It's something to do with your inking to our Creator. Second, it's the constant hunger to try new things because sabi nga, 'di ba, sa mga nakikita natin or sa mga sayings that only get to live at your certain age one time. Isang beses ka lang mapupunta sa age mo na ito. So why not maximize it? Grab every opportunity and that would give you progress. So tama, no? Kunwari, 25. Yung 25 na yan, hindi next year, 26 ka na. So sa mga edad na ganyan and dito, you have to seize every opportunity talaga mga kasus. Tama Pops Alden kasi nga talagang parang dadaanan mo lang lahat ng edad mga kasambreros kasi nga lahat tayo ay tatanda, lahat tayo ay lilipas at lahat tayo ay kukupas mga kasus. But the question is paano natin isinapamuhay or anong ginawa natin na kakaiba doon sa certain age na meron tayo or nadaanan natin mga kasembreros. So definitely true, no, Pops Alden. Tapos 3 hours ago, Alden Nights Philippines, of course, na-feature din ang pagkakaibigang Alden, Bea, Barbie at Christoph, no, or Christopher mga kasembreros, na kung saan ay talagang ang saya lang na magkakaibigan na ito. And then of course 4 hours ago, 1010 TV. Maraming salamat 1010 TV, no, sa iyong mga paayuda. Alden Richards blessing opening of McDonald's Santa Rosa branch. Tapos pictures ni Alden, of course, no, nandoon sa McDonald's. Tapos 2 hours ago, Yumi Jane Katug, Asia's multimedia star, starting the year with a major power move. Talagang kaliwat kanan, no, yung Special Line Clear Braces, bagong endorsement, dagdag sa kanyang basket. Tapos ito na naman, no, opening mga kasembreros. Tapos sa bagong serye with Nadine Lustre. Maraming pasabog si Pops Alden this 2026 mga kasembreros. So the Neighbor's Day was a star-studded affair with guests Barbie Forteza, Christopher Martin, Bea Binene, and so on mga kasembreros. So talagang nakakatuwa lang. And then ito, si Maui Manila Santos 1 hour ago, with Alden Richards, congrats sa new branch ng business mo McDonald's sa Santa Rosa, Laguna. So tapos si Sir, no, hindi ko kilala, pero yun, Maui Santos, no, Maui Manila Santos yung kanyang pangalan ng kanyang page mga kasembreros. Ang dami mga siguro to, mga miyembro ng press, no, mga kasembreros, na kung saan ay mahal na darling of the press si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. Tapos of course ang City of Santa Rosa, Laguna, 3 hours ago, no, Asia's multimedia star is starting the year with
a major power move, no? Tapos picture ni Alden ng kanyang McDo, mga kasembreros. Tapos ito, ang cute ito, no? Parang sinama si Ma'am Catherine dun sa mga celebrities na sobrang magaganda, no? Mga kasembreros at mga Cathinatics. So, kabilang si Catherine, si Erich Gonzalez, Kylie Padilla, Julia Barreto, Ann Curtis, Angel Oxin, si Janine Gutierrez, Liza Soberano, Marian Rivera, Christine Hermosa, at saka marami pang iba, mga kasembreros. So, top 10 na may unique top 10 celebrities or actresses with exceptional and unique beauty, no, mga kasembreros, no? Si Marian, of course, so sila Liza, si Andrea, pwede rin dito. Andrea Brillantes, no? And so on, mga kasembreros. Talagang ang kulit lang, no, ng dito ng mga mukha ng mga artista, of course, kasi ng kanilang puhunan. Tapos ito, parang kinat ng ng view or ng isang fan, mga kasembreros, na si Alden, na nag-invite siya dito ng manonood, no, ng kanilang bagong series sa View Philippines, mga kasembreros, na Love Siargao. So sabi niya, I'm really excited to bring you a new story straight from Siargao. Kaya kita kids only on View, no? Sabi nga ni Pops Alden, mga kasembreros. Tapos, isa sa mga main items natin ito, na-recall ng isang fan kagabi, yung pagkagusto ni Ma'am Catherine sa kanya. Sobrang kulit kasi nito, no? Mamaya papakinggan natin ito, mga kasembreros. Yung paa ni Alden Richards, mga kasembreros. Sabi niya, I like your feet, nice feet. Sabi ni Alden, talaga? Gulat na gulat si Pops Alden, mga kasembreros. Sabi niya, talaga? Sus Marioset, ikaw lang yata nagsabi ng ganyan. Sabi ni Alden, I like your eyes. So, compliment battle ito. Balikan natin ito mamaya, mga kasembreros, no? At saka i-play natin para ma-appreciate po ninyo. Sapagkat ang kulit-kulit nun ni Alden dito. And then ito, si Max Stevens. Parang close ni Alden to si Max Stevens. Hindi ko na alam kung ano yung role na ginagampanan niya sa buhay ni Alden. Sabi ni Max Stevens dito na pumunta sila kahapon sa McDo ni Alden, no? Yung tao sa hagdan talaga yung kinukuha. Kasi yung may tao dun sa taas, may tao sa likod. Yung tao sa hagdan talaga yung kinukunan ng litrato. Alden. Kasi yung tao dun sa likod ay parang nag-aayos siya, mga kasers, no? Nakaakyat sa hagdan. So, kasi mas mataas pa yung dito, parang mas malaking space pa yung sa likod kaysa sa harap nila na sila yung nag-groupie picture, mga kasembreros. Si Max Stevens, malalaman ko rin kung anong role na ginagampanan ni Max Stevens sa buhay niya, Pops Alden, mga kasembreros. Tapos, yun, si Marlene Capones pala, dito, nakalimutan ko. Maliban kina Mitch Oliva, si Prince Benmar, si Coach Mauro, hindi ko nakita dito eh. Dito rin pala si Coach Mauro. Oo, dito rin pala siya, kasama sila. So, maliit lang yung picture, mga kasembreros. So, Marlene Capones nag-post, pinost ni Alden. Sina Mitch Oliva, mga tropa pips ni Alden. Sina Mitch Oliva, sina Coach Mauro, of course, Prince Benmar, and the rest of the gang. So, ang lupit lang din ang magkakaibigan na to, no? Kasama, of course, si Phenomenal Box Office Cinema King. And then ito, 19 hours ago from VOD World, congrats Catherine Bernardo. People Asia honors her as the box office queen of her generation, celebrating her unmatched success with back-to-back Star Awards in 2 box office queen titles. She's the first Filipino actress to achieve this remarkable feat. Amazing work, Kat. We're so proud of you. Tapos, parang repost, no? Ng isang fan din po or fan page no nakarang araw na shinare natin, mga kasembreros, pero kagabi ay repost ni VOD World, mga kasembreros, na kung saan ay talagang dito talagang Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen ang Kat din, mga kasembreros. Tapos ito natutuwa ako dito sa comment ni Maria. Sabi niya, kamukha talaga ni Alden si Juancho Gutierrez, yung husband ni Gloria Romero. So si Gloria Romero ay dito namatay na po, di ba? So parang napansin daw niya
na kamukha nung nung asawa ni dito ni Gloria Romero, mga kasombrero. So tinry kong i-search yung mga pictures no ni Juancho Gutierrez, mga kasembreros. So may similarity no, matangos din ng ilong, pero syempre mas pogi pa rin si So mas pogi pa rin si dito siya Soiti, mga kasembreros. So pero parang pumanaw na sila, mga kasembreros, no. Of course, si Juancho Gutierrez at ang kanyang asawa na si late Gloria Romero, mga kasembreros. So talaga pero ang pogi ha, si Juancho Gutierrez, may lahing Espanyol yata ito si Juancho Gutierrez, no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. So yon, asawa po siya ni dito ni late or Ma'am Gloria Romero, mga kasembreros. So yun po, napasearch ako kasi sabi niya kamukha daw ni Alden si Juancho Gutierrez. So yun po, no. Pero yun, no, lahat naman tayo ay kapugian at may kagandahang taglay na sarili-sarili, mga kasembreros. Tapos dito ko lang nalaman, mga kasembreros, na instead of Dennis Trillo at saka dito Dingdong Dantes pala dapat sa Cain at Abel noong 2018, mga kasembreros, ay sina Alden Richards at Aljur Abrenica pala dapat. 1 hour ago, posted by Kapuso Throwback in Updates. Sabi dito, Alden Richards at Aljur Abrenica pinilitan sa drama. Trivia: alam nyo ba ang gaganap sanang Cain at Abel ay sina Alden at Aljur, pero napalitan sila. Ayon sa isang article, si Aljur Abrenica ang unang napiling gumanap sa proyekto ng GMA Network na Cain at Abel. Noon pang 2011 at muli noong 2013 at 2014. Dinedevelop ng GMA ang Cain at Abel bilang serye na pagbibidahan sana ni Aljur at Alden. Kalauna ni-revamp ang proyekto at tuluyan ng napalitan si Aljur ng ibang aktor, sina Dingdong Dantes at Dennis Trillo. Nang sa wakas ay umere ang serye noong 2018. Ang pag-alis ni Aljur sa proyekto ay may kinalaman sa pagbabago o nagbabago niyang relasyon sa network noon, kabilang na ang pag-file niya ng petisyon para makalaya sa kanyang kontrata noong 2014. Okay, so dito ko na nalaman na ganoon pala kasi yung dito yung Cain at Abel dati ay parang pinantapat nila, no, sa kay Coco Martin, parang something like that, mga kasembreros. Pero parang panalo pa rin yung kay Coco Martin doon, mga kasembreros. Tsaka mabilis lang natapos yung Cain at Abel na yun, mga kasembreros. Nagulat na ako na ganun pala yung kwento na si Alden kasi yung postura dito ni Alden ay parang astig-astig na may baril, mga kasembreros, no. At saka may tali sa ulo, mga kasembreros. So nagulat na ako sa dito sa history na ganito, na meron palang ganung kwento. Tapos ito na nga ha, spotted si Ma'am Catherine sa likod ng kusina, kusina ng McDo ni Alden, mga kasembreros. So ito po, mga kasembreros, nagulat din ako dito sa picture na ito. Nakasama niya yung service crew yata ng hindi ko alam naka-black siya dito. Hindi ko alam kung saan kasi pinost ito ni Naybara Lopez. Tapos ang caption niya, 1 hour ago, Catherine Bernardo spotted last night at Melo's Steakhouse with Mayor Mark Alcala. So Melo's Steak pala, no? Melo's Steakhouse. Sabi ng basher ni Catherine na wala siyang pic ni Mayor pero spotted daw siya. So paano spotted yung hindi kasama si Mayor sa pic? Paano kami maniniwala niyan? Hay, galingan nyo naman next time para kiligin din tumbong namin. So yun po, no? Tapos picture ni Ma'am Catherine dito kasama yung mga service crew doon, no, sa Melo's Steakhouse. So hindi ko lang alam kung saan tong Melo's Steakhouse, mga kasembreros. Tapos yun, dito hindi man spotted si Ma'am Catherine sa mismong McDo ni Alden, mga kasembreros, ay alam natin. And ang isa sa mga rason nga kung bakit hindi pwedeng pumunta si Ma'am Catherine sa McDo ni Alden ay dahil KFC, di ba, yung brand na in-endorse ni Ma'am Catherine. So magkalaban sila. Buti na lang na-mention ni Kasambrerong Raquel kagabi. Hindi ko na alala na ganun pala na magkalaban ng KFC at saka ang McDo, mga kasembreros. Kaya hindi man pwedeng pumunta si Catherine sa opening, mga kasembreros, sa pagbukas ng McDo ni Alden, ay alam naman natin na nag-uusap ang dalawang ito privately, secretly, mga kasembreros, no? So yun po yung mahalaga. So hindi ko na mention kagabi na hindi pwedeng pumunta si Catherine sa McDo
ni Alden kasi part ng kontrata niya yon, no, na of course ay KFC brand ambassador si Catherine, tapos si Alden naman or yung kay Alden naman ay McDo. So ganoon siya mga kasmers, hindi pwede kasi magkaaway ang dalawa or magkakompetensya mga kasembreros. Alright, pero team panatag tayo mga kasembreros ha. Ang mahalaga ay peaceful at saka silent, quiet din mga kasembreros sa ang kanilang relationship. Alright, so yun lang sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang pakinggan natin itong compliment mga kasembreros at saka itong kay Sir Alden, no, na nag-invite siya sa view mga kasembreros. And then, ang word of God na sobrang ganda mga kasembreros. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. I like your feet. You have nice feet. Talaga? Yeah. Sus Mariosip, ikaw lang nagsabi sa akin. I like your eyes. Hey viewers, Alden here. I'm really excited to bring you a new story straight from Siargao. Kaya kita hits, only on View. At para po sa ating word of God ay sobrang ganda at the best nito mga kasembreros. Ang title natin ay Nagbibigay Unawa. Psalms 49 verse 3, For my mouth shall speak wisdom and the meditation of my heart shall give understanding. Napakaganda nito mga kasembreros. Understanding, yung word na ito mga kasembreros ay napakahalaga, especially sa ating pamilya. Kasi kapag ang anak, asawa, magulang, any family members, mga kasembreros natin, kapag walang pangunawa sa isa't isa, ay madaling nagagalit, madaling nag-aaway, madaling nagkakaroon ng trouble mga kasembreros sa loob ng tahanan. Kung kaya yung understanding, ay yung understanding at saka wisdom, ano yan sila, related or connected yan sila mga kasembreros. Because if you have wisdom, you will gain understanding and you will possess understanding mga kasembreros. Kasi may wisdom ka, may kaalaman ka, no, pantas ka mga kasembreros. Meron kang knowledge, meron kang understanding mga kasembreros. Kasi naiintindihan mo yung bagay. Kunwari, nawala yung ganito, may nawala kayong gamit. Tapos kapag may understanding ka, hahanapin mo lang siya kasi baka nandyan lang. Kasi yung iba, pag walang understanding natin yan pag may nawala, sige, mag-mention agad ng pangalan, baka kinuha ni ganito, yung kaibigan mo, baka pumunta na naman dito, baka ninakaw yung ganito, ganyan, o yung kapatid mo, baka ninakaw yung ganyan. So, ganun siya kapag walang understanding. Tapos, kunwari, may nakalimutan kang gawin. Kunwari, nakalimutan mong i-off yung ilaw or nakalimutan mong bunutin yung saksakan or tanggalin yung saksakan ng rice cooker or so on mga kasama, or nakalimutan mong i-on yung rice cooker. So, mga ganun ba? Tapos, syempre, kunwari, yung ibang family member mo, anak mo, inutusan mo. So, kung ikaw na nanay, wala ka understanding, magbubulyaw ka na agad. Sige, ganda. So, depende naman siguro kung yung anak mo ay talagang bulakbol or talagang hindi maasahan, tapos utusan mo, tapos ganyan parati. So, depende na rin siguro sa pagpalaki mo, no? Kasi ang bata, kapag matino naman, nagkakamali, no? Lahat tayo nagkakamali. So, dapat isipin mo kapag may wisdom ka, lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo nakakalimot, lahat tayo hindi perpekto. So, ganun siya kapag may wisdom mga kasembreros. Kung you understand things, no? May mga times naman talaga na may diskusyon talaga sa ng pamilya. Kunwari, desisyon yung kapatid mo o anak mo, asawa mo na ganito, ganyan, tapos hindi naging successful. So, may mga times na ganun. So, we only need to understand. No? Kailangan yung understanding andoon pa rin mga kasembreros para mapanatili yung katahimikan at kapayapaan sa loob ng tahanan. So, imagine niyo yung mga taong walang understanding talaga. Nako, mayat-maya yung mayat-maya yung bulyawan, mayat-maya yung sigawan, mayat-maya yung pag-aaway, and so on. Kasi, na-miss nila yung understanding. Kaya nga, misunderstanding. Ang misunderstanding, okay lang naman mga kasembreros, no, at times. Pero kapag parati na lang na ganoon, tapos parang walang walang katahimikan all the time, ay may problema, no? Kasi nga hindi naman lahat sa lahat ng panahon ay dapat ganoon ang ating kung you understand things na bakit nangyari to, bakit nangyari yan, bakit nangyari to, bakit nangyari yan. So, and then you move on. Okay? Kasi kapag hindi ka nakaka-move on, at saka parating ganoon ang asal ng loob ng tahanan, parang walang katahimikan, ay may problema. Psalms 49 verse 3 speaks to the relationship between wisdom, understanding, and how we express our thoughts. So, kagaya na mention ko kanina, yung relationship or connection ng wisdom and understanding. The verse opens with a declaration that the psalmist's mouth will speak of a wisdom. Wisdom is an important theme throughout the Bible and signifies a deep understanding and insightful perspective
in life. When we speak from a place of wisdom, we are not only conveying knowledge but also the experience that brings that knowledge to life. Understanding is the partner to wisdom in this verse. So yun nga, no? Kaya na-mention natin mga kasambreros. Asawa, for example, ang mag-asawa, yung mag-partner nyo, spouse, mga kasambreros, may mga times na sila na hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaunawaan mga kasambreros. Pero sa times na ganoon, natetest yung faith, no? Natetest yung patience, yung love, yung understanding, of course, ng mag-asawa. So kung kaya kapag hindi sa gitna or wala si Lord sa gitna ng isang mag-asawa, ang tendency kapag may mga konting misunderstanding, lumalaki. Okay, lumalaki siya ng lumalaki hanggang sa maghiwalay ang mag-asawa, which definitely ayaw ng Panginoon at gusto naman ni Satan, mga kasambreros, na naghihiwalay ang mga kinakasal, no, na mag-asawa, mga kasambreros. So kung kaya sa atin, it's really important to have wisdom, to gain wisdom, and to develop wisdom, mga kasambreros. While wisdom can be seen as the application of knowledge, understanding is the deeper comprehension of the circumstances and experiences that shape that knowledge. So tama, kasi di ba wisdom, kunwari na nagawa mo yung isang bagay, tapos na-realize mo na kung pa na-comprehend mo, na-understand mo na mali pala. So you change, no? You change direction, you change your pattern, you change your plan, you change your choices, mga kasambreros. So ganoon siya, no? Kasi nga nagkaroon ka ng acknowledgement or comprehension of the circumstance, mga kasambreros. So which is definitely important sa ating buhay. Especially kapag tayo po ay magulang, tapos may mga anak tayo or mga teens, mga teenager na ng mga anak, tapos pag hindi natin lubos maunawaan yung ganong stage, mga kasambreros, ay magiging stressful tayo. And lalo na kapag hindi mo na palaki ng maliit o na disiplina yung anak mo nung maliit pa siya, at saka nung lumaki na, saka mo nalang papaluin, naku po, delikado po yan. The meditation of the heart suggests the importance of reflection and contemplation before we express our thoughts. It is a reminder for us to take time to consider the significance of our words and their impact on those around us. So yun nga, no? Kailangang magkaroon tayo ng meditation. Kung you have to think twice, thrice, four times, five times, and so on, bago tayo mag-act, mga kasambreros, or bago tayo gumawa ng hakbang or gumawa ng ating mga steps, mga kasambreros. The phrase wisdom is the key to interpreting this verse. It conveys a sense of discernment in our actions and decisions. When we approach situations with a wise mindset, we can navigate life's challenges more effectively. So yun, no? Kasi pansinin nyo yung kunwari yung mga sa PBB, yung mga nakapasok doon sa PBB, sa Pinoy Big Brother House ba, sa bahay ni Kuya, mga kasambreros, may isang problem, may isang task silang kunwari gagawin, or may isang question na ibibigay sa kanila, pero iba-iba sila ng sagot. Iba-iba sila papaano nila harapin, paano nila i-face, paano nila i-solve, mga kasambreros, ang isang circumstance sa isang particular na scenario, sa isang particular na question, mga kasambreros. Parang nga lang yan, kunwari ang government nagbigay ng 10,000 or 5,000 pesos sa isang pamilya or sa mga pamilya, no, sa isang barangay. Tapos, kung paano nila gastusin yung 5,000 na yun, ay nagmamatter yun, mga kasambreros. So, di ba paiba-iba ng ng gagawin yung bawat pamilya sa 5,000. Maybe yung iba pambayad nilang sa utang, yung iba naman pambili ng grocery, yung iba naman bibili ng biik, bibili ng kambing, i-invest nila, mga kasambreros. So yung iba naman ipangtatagay lang nila, ipang-iinom lang nila, gagastusin lang sa ganito, so ganyan. So dito mo nakita na yung tao, yung the way they approach, the way they face the challenge or the trial, mga kasambreros, or that particular circumstance matters. Okay, minsan ito yung sasabi natin na yung wisdom talaga napakahalaga, because in any circumstance ng ating buhay, any situation ng ating buhay, nagagamit natin sila. So yung sa amin dito, nung time na binigyan kami ng yan in-invest din namin sa sa baboy, parang binili namin ng baboy. And then yung iba naman ay pinagawa ng pader, kasi nga may bahain. So ganun siya, mga kasama. So yung iba naman ay nabalitaan namin, naubos na lang sa
pambili ng alak at saka paglalasing mga kasembreros. So, nabalitaan na naman. Lastly, the power of our words cannot be underestimated. Words can create influence and inspire. As Christians, we should use our conversations to uplift others, reflect God's truth, and encourage one another. So, yun nga, no? Yung ating salita, kagaya ng sinasabi parati ng Holy Bible, ng Holy Scripture, na yung ating salita, mabuti man o masama, may impact po yan sa ibang tao, especially sa ating kapwa mananampalataya at sa ating pamilya. Kung kaya yung ating salita ay dapat may good impact, may kindness, no, may encouragement. O pwede naman tayo mag-correct ng tao, especially yung ating mga anak, asawa, magulang, kapatid, and so on. Kung pa in nice way, in a nice and kung pa encouraging way or motivating way mga kasembreros. Yung iba kasi kapag nagsasaway sila ay parang akala mo sila yung nagbabayad ng mga bills niya. So kahit ibang tao, no, kapag influencer ka, kapag vlogger ka, talagang marami ang kung public kasi yung post mo eh. So kapag public, kahit sino pwede mag-comment mga kasembreros. So yun, pero napakaganda talaga na tawag dito na kind words, words of encouragement, words of affirmation, appreciation, yung lumalabas po sa bibig natin. Kasi babalik din sa atin yan boomerang kasi ang good words. Yung ginagawa natin in general sa ibang tao. So kapag gumagawa tayo ng masama, kapag gumagawa tayo ng kapag nagsasabi tayo ng masama and so on, so babalik din sa atin. Kung hindi ka man nakahanap ng katapat ngayon, next year or next month or the next encounter mo ay nakahanap ka ng katapat. Meron ako napanood na video na although nakakalungkot siya, no, sa Jollibee yata yun, may isang babae doon na hindi ko na na-save yung video mga kasembreros. May isang babae doon na parang nagrereklamo siya kasi sinisigaw-sigawan yung crew ng Jollibee mga kasembreros. So medyo malaking babae siya. Tapos parang inilipusta niya yung babae, tapos syempre sinasaway na siya ng mga tao and so on. Tapos may isang babae din doon na kasing katawan niya, tapos ay sinaway siya, tapos ayaw paawat, tapos parang susuntukin na niya yung babae yung umaawat sa kanya na ayaw sana ng gulo, ganun. So yung tipong susuntukin na niya yung babae na umaawat sa kanya, naunahan siyang suntukin. Ay naku po, ayaw sana natin ng ganun, no? Nauna siyang suntukin nung umaawat sa kanya, susuntukin niya sana. So parang ganun ba? So dito natin nakakahanap tayo at makakahanap talaga tayo ng katapat mga kasus. Kaya let's choose to be kind, let's choose to be humble, let's choose to be forgiving mga kasus, and merciful, no? And compassionate sa ating kapwa-tao. Kasi parang sinisigaw-sigawan niya, parang dinigrade niya talaga at dinemoralize yung crew ng isang Jollibee. Isang crew sa Jollibee mga kasembreros. So tapos yun, parang inawat na siya, tama na po, ganyan. So parang okay naman yung pag-awat sa kanya ng babae, pero susuntukin niya sana sa mukha. So inunahan na siya mga kasembreros. So ayaw man natin sana ng ganun, no? Kasi peacemaker dapat tayo. Pero napanood ko lang po kasi yun sa sa video or sa pinost mga kasembreros. So let's let's promote peace and kindness mga kasembreros, kasi napakaikli po ng buhay para maging bitter po tayo sa ating kapwa-tao. Alright, so kung kaya yung atin pong goal ay dapat nagbibigay unawa, understanding mga kasembreros, yung meditation ng ating puso, no, ay talagang nagbibigay unawa at saka para ma-experience din ng ibang tao yung may understanding ka pala, may caring, may loving, may forgiving pala talaga na mga tao. Alright, so sa ating Word of God, nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Kindness pa, no? Ilagay pa natin yung forgiveness, yung mercy, yung compassion, and so on. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.